Isang araw sa isang mayamang pamilya ay nagkaaway-away ang mga anak ng isang matandang babae. Hindi pwede ma'am na kay ate niyo lang lahat ipapamana ang kumpanya. Dahil anak niyo din naman ako. Dapat kaming tatlong maghati-hati dyan. Reklamo ng ikalawa nitong anak. Ako naman yung panganay kaya ako yung maaasahan sa pagpapatakbo ng negosyo, Mira. Suway ng nakakatandang kapatid nito. Aba, kahit na ate ikaw ang panganay, dapat din na alam namin ang lahat ng galaw mo. At dapat na sa ating tatlo yan nakapangalan at nakapamana. Suwestyon ng bunso nila. Ma'am, wag mo nang baguhin ang desisyon mo. Dahil may punto naman talaga kayo na sa akin ipamana ang kumpanya. No! Hindi yan pwede, ma'am. At kapag ginawa mo yan, kakalimutan na namin na ikaw ang ma'am namin. Oo nga, ma'am. Dapat nga ipantay-pantay ang lahat ng ipinapamana niyo sa amin eh. Dahil pare-parehas lang naman kaming anak mo. Reklamo ng kanyang mga anak. Hindi na lamang umimik si Madam Charlie dahil sa alam niyang sasakit lamang ang ulo niya dahil sa kanyang mga anak. Kaya't napabuntong hininga na lamang siya bago siya nagsalita. Tumigil na nga kayo. Suway niya dito. Di kami titigil ma'am hanggat hindi mo babaguhin ang desisyon mo. Matigas na saad ng kanyang pangalawang anak. Ano ka ba, Rhea? Huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan si ma'am. Dahil hindi natin siya kaibigan. Ina natin siya. Magbigay ka naman ng respeto. Suway sa kanya ni Mira. Tumigil na nga kayo. Kayo talaga ang magiging dahilan kung bakit lalayas ako dito eh. Sigaw ni Madam Charlie na siyang naging dahilan upang tumigil ang kanyang mga anak. Yan, ganyan talaga kayo. Saka lang kayo titigil sa pag-aaway-away kapag sisigaw na ako at kundi naman nilalakas ang boses ko. Ano bang nangyayari sa inyo? Puro kayo gahaman sa ari-arian at pera at halos wala na nga ako mapili sa inyong lahat eh. Mabuti na nga lang at mamatay na ako kaysa magkaroon ako ng sakit na siyang tutubo ng dahil sa inyo. Maghunos dili nga kayo. Sorry ma'am, nabigla lang talaga kami ni Ate Rhea sa magiging desisyon mo. Paumanhin ng bunso nitong anak na si Lee. Sorry din ma'am at hindi ako naging mabuting panganay. Huwag na kayong magsisihan. Dahil sa wala namang magagawa yung pagsisisihan nyo. Dahil sa lahat naman kayo ay mali. Wala akong kahit na isa sa inyo na bibigyan ng ari-arian ko. Hanggang sa di nyo ipinapakita sa akin na karapat-dapat kayo. Lalong-lalo na ngayon na tumatanda na ako. Saad ni Madam Charlie sa kanyang mga anak na siyang naging dahilan upang mapatahimik sila. Siguro naman hindi na kayo magbabangayan, no? Yan. Ito ang gusto ko, yung tahimik lang kayo. Sige, alis na ako. Saad ni Madam Charlie. Subalit sa kanyang paglalakad, ay bigla na lamang siyang natumba at nabagok ang kanyang ulo sa paa ng mesa. Nemi! Sigaw nilang tatlo at agad na nilapitan ng ina. Rhea, tumawag ka ng ambulansya ngayon din. At Lee, tulungan mo ako na buhatin si Mommy. Sige ate. At agad namang tumawag si Rhea ng ambulansya. At sa kabutihang palad, agad din itong dumating. Kung kaya't nadala nila kaagad ang kanilang ina sa ospital. Dok, kamusta po ang lagay ng mami namin? Tanong ni Mira na siyang panganay sa tatlong magkakapatid. Okay lang naman ma'am, subalit may masamang balita po na kailangan niyong malaman. Panimula ng doktor. At ano naman yun, Dok? Kinakabahang tanong ni Liz sa doktor. Sa kasamaang palad, ay nabagok ang kanyang ulo, hindi ba? Kaya't ang epekto nito ay ang pagkakaroon niya ng temporary amnesia. Di naman sa amnesia na talaga, subalit ay madali na siyang makakalimot sa lahat ng bagay. Kaya't kailangan niyo siyang bantayan ng maigi para hindi siya mawala. At isa pa, magpakilala na lamang kayo sa kanya sa pagkagising niya. Dahil baka hindi na kayo nakikilala ng mommy niyo. Ganun po ba, Dok? May paraan po ba para bumalik sa dati ang kanyang mga alaala? Tanong ni Rhea. May possibility po, ma'am. Subalit ay kailangan niyo po siyang ipasyal-pasyal paminsan-minsan upang bumalik kaagad ang kanyang mga alaala. At maiwan ko na po kayo, ma'am and sir. Kasi may iba pa po akong kliyente na inaasikaso. Paalam ng doktor. Maraming salamat po, Dok. Sagot naman kaagad nilang tatlo sa doktor. Kasalanan natin tong lahat. Kailangan talaga nating gawan ng paraan para bumalik ang kanyang alaala. Suwestyon naman ni Rhea. Ay, pasensya na talaga kayo. Kasalanan ko to. Kaya't papayag ba kayo na gagawa tayo ng paraan para bumalik ang alaala ni Mommy?
Para naman to lahat sa atin eh. Kasi si Mami na nga lang ang natira sa atin. Ay mawawala pa, di ba? Malungkot na saad ni Mira. Sang-ayon kami dyan, ate. Sagot naman ng dalawa. Kaya't pagising na pagising ng kanilang ina, talagang di nga nagsisinungaling ang doktor. Dahil sa hindi nga sila naaalala nito. Kaya't napaluha na lamang sila sa kanilang nasaksihan. Kaya't palagi nilang pinapasyal ang kanilang ina. Subalit, isang araw, kung saan silang lahat ay may ginagawa, ay bigla na lamang itong lumabas sa kanilang bahay nang hindi nila alam. Naglakad-lakad ito hanggang sa tuluyan na ngang mawala ito. Agad namang napansin ito ng kanyang mga anak. Ate, nakita mo ba si Mami? Tanong ni Rhea. Ha? Hindi eh. Bakit? Nag-aalalang tanong ng kanyang ate. Di ko kasi nakita eh. Kaya na ko pa hinahanap eh. Nagpatulong na nga ako kay Lee eh. Pero hindi pa rin talaga namin siya makita. Ano? I-review nyo nga lahat ng CCTV natin sa buong bahay. Baka kung saan na yung nagpunta. Sige ate. Malaking problema talaga to kapag nawala si Mami. Kaya ito na pang hinihintay natin dito. Kumilos na tayo. Nag-aalalang saad ni Mira. Agad naman nilang ni-review ang kanilang CCTV at nakita nila na lumabas ang kanilang ina. What the F? Sambit na lamang ni Lee. Paano na yun ate? Saan natin hahanapin si Mami? Nag-aalalang tanong ni Rhea. Bakit niyo ba kasi iniwan? Inis na saad ni Mira. Hindi kaya namin iniwan. At isa pa ate, kita mo naman na busy ako eh. Ito kasing sili puro na lang laro ang inaatupag. Hindi man lang niya napansin sa CCTV na lumabas na pala si Mami. Agad na sagot ni Rhea. Anong ako? Abay malay ko ba kung saan niyo nilagay si Mami? Taga-check lang naman ako ng CCTV ah. Di ako nagbantay kay Mami. Ang pagalitan mo ate ay ang si Ate Rhea. Nako, baka iba yung inatupag. Anong iba ang inatupag ko? Hoy, para malaman mo, busy kaya ako sa mga kliyente natin na tumatawag sa company. Yan na nga lamang ang trabaho mo, ang pagbantay ng CCTV, di mo pa nakita na lumabas si Mami? Kung ginawa mo lang ng tama ang pagtitingin-tingin mo sa CCTV, di sana nakita mo na lumabas si Mami. Kaya wag mo akong idiin kasi kasalanan mo yan. Yan na nga lang ang ambag mo, hindi mo pa magawa ng tama. Mataray na saad ni Rhea sa kanilang bunso. Shhh! Tama na nga yan. Ang mabuti pa ay hanapin na lamang natin si Mami. Dahil sa baka di pa yung nakakalayo. At baka mahanap pa natin siya. Wala namang magagawa yung pagtuturuan natin kung sino ang mali at kung sinong may kasalanan dahil sa hindi na natin may babalik pa ang nangyari. Suwestyon ni Mira bilang panganay. At agad naman nilang hinanap ang kanilang ina. Subalit nagdaan na lamang ang 2 araw sa paghahanap ay hindi pa rin nila ito nakita. Ate, nasan na kaya si Mami? Nag-aalalang tanong ni Lee. Huwag kang mag-alala, Lee. Mahanap din natin si Mami. Paninigurado ni Mira sa kapatid. Sana nga ay nakita siya ng taong may mabuting puso, ate. Ani na lamang ni Rhea. At pinagpatuloy pa din nila ang paghahanap sa kanilang ina. Habang sa kabilang dako naman, ay may isang babaeng mabuti ang kalooban na nagngangalang Era. Siya ay matulungin. At tuwing uuwi siya galing sa kanyang trabaho, ay dadaan talaga siya sa lansangan kung saan binibigyan niya ng pagkain ang mga batang kalye. Naawa kasi siya sa mga batang ito. Dahil katulad ng mga ito, ay lumaki rin siya sa lansangan. Huy Era, ang dami mo na namang biniling pagkain ah. Naku, nadaan ka na naman ba doon? Tanong sa kanya ng kanyang mga kasama sa trabaho. Ganun na nga Joy, kasi alam mo naman, kawawa yung mga bata. At baka ito lamang ang wastong pagkain na makakain nila ngayong araw. Nakangiting sagot niya. Naku, alam mo Era, di naman sa masama na talaga kami ha. Pero isipin mo naman ang sarili mo. Alam namin na mabuti talaga ang kalooban mo pero baka pagdating ng panahon ay wala yung maitutulong sa'yo. Payo ni Joy. Okay lang naman Joy eh. Basta't ang mahalaga, makatulong ako sa kapwa ko. At isa pa, hindi naman ako humingi ng kapalit. Hay, bahala ka nga dyan sa buhay mo, Era. Ang tagal-tagal mo nang ginagawa yan, pero wala man lang blessings na ibinigay sa'yo si Lord. Mabuti sana kung yung pagtulong mo sa mga batang kalye na yan ay may malaking gantimpala na makaabang. Alam mo, Joy, yung gantimpala, palagi yung andyan kapag mabuti ang iyong puso. At isa pa, may gantimpala naman talaga kung marunong kang makapag-appreciate ng mga bagay-bagay na nakakabuti sa'yo, di ba? At saka, wala namang mawawala sa inyo kapag patuloy ko tong ginagawa.
at mawalang galang na aalis na ako. Sarkastikong saad na lamang ni Era. Dahil sa para bang minamaliit siya ng kanyang mga kasamahan. Huwag kang magpa-apekto sa kanila, Era. Mga temptations lang yan sila. Saad na lamang ni Era sa kanyang sarili. Kaya't napabuntong hininga na lamang si Era at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Hay Ate Era! Bati sa kanya ng mga bata. Hello mga bata, kamusta kayo? Tanong ni Era sa mga bata. Okay lang naman po kami Ate Era at na-miss ka po namin. Akala nga namin di ka na namin makikita pang muli eh. Malungkot na saad ng isang bata. Naku, huwag kayong mag-alala, babalik ako dito. Kasi miss na miss ko na din kayo. Kaya let's do a group hug. Masayang saad ni Era sa mga bata. At agad na nagyakapan sila. Ate Era, bakit ka nga pala hindi nakabisita dito sa amin ng nakaraang linggo? Naging busy lang talaga si ate. Pero wag na kayong malungkot. Nandito naman na ako, di ba? At may pasalubong ako sa inyo. Nakangiting saad ni Era. At agad na inilabas ang pagkain na dala niya. At ibinigay ito sa mga bata. Kumain lang kayo dyan ha. Masayang saad ni Era sa mga bata. Agad namang kumain ng mga bata at bigla na lamang may napansin si Era na humihiga sa gilid na nakatalikod at malaki ito kaya agad naman niya itong tiningnan. Nagulat na lamang siya nang isa palang matanda ang kanyang nakita. Mga bata, sino to? Gulat na tanong ni Era sa mga bata kaya't napalapit kaagad sa kanya ang mga bata. Ate Era, di po namin alam eh. Nung isang araw pa yan siya dyan. Maraming mga binabanggit na pangalan. Ani ng isang bata. Kumain na ba to? Nag-aalalang tanong ni Era. Oo ate, kawawa kasi yung sinanay dahil sa tila ba naabando na siya ng kanyang mga anak. Ani ng mga bata. Ganun ba? Di naman siguro. Baka nawawala to. Di po namin alam eh. Kasi nga maski pangalan niya di niya alam. Ani ng mga bata. Ganun ba? Sige, ako na ang bahala dito. Kumain na lang kayo ulit ha, salamat na din. Saad ni Era, at agad naman niyang pinagmasdan ng matanda. At sa kanyang tansya dito, ay tila ba mayaman ito dahil sa branded pa ang mga suot nitong damit. Tinapik niya ang matanda. Nanay? Tanong ni Era sa matanda na siyang naging dahilan upang magising ito. Anak? Tawag ng matanda. At agad itong kumilos na siyang ikinabahala ni Era. Nanay, di po akong anak ninyo. At dahan-dahan lang po kayo. Malumanay na saad ni Era sa matanda. At dahan-dahan itong tinulungan na makatayo. Anak, naku salamat at nakita din kitang muli. Ani ng matanda. At agad niyang niyakap si Era. Nanay, hindi po akong anak ninyo. At halika ka po. Umupo muna tayo doon para makausap kita. Mahinahong saad ni Era sa matanda. At agad na tinanggal ang yakap. At dahan-dahan silang naglakad papunta sa may upuan sa gilid ng kalsada. Hindi, anak kita. Kilala kita eh. Kaya anak, please umuwi na tayo. At paliguan mo na ako dahil ang baho-baho ko na. Ani ng matanda. Nanay, hindi nga po ako ang anak ninyo. At ano po pala ang pangalan nyo? Baka hinahanap na po kayo ng pamilya ninyo. Galit ka ba sa akin, anak? Sige na, paliguan mo na ako kasi yung dugyot ko no. Please. At pwede ba? Uwi na tayo sa bahay. Ani ng matanda na tumulo na ang mga luha nito. Kung kaya't sa sobrang awa niya ay niyakap niya ang matanda. Huwag po kayo mag-alala. Uuwi na po tayo at paliliguan kita. Saad na lamang niya at sinama ni Era ang matanda sa kanyang kondo. Uy Era, sino yung kasama mo? Tanong ng kanyang mga kapitbahay. Nakita ko lang po siya sa kalye. Kawawa naman kaya't sinama ko na lamang po dito para linisan muna. Sagot ni Era. Aba, lumilevel up ka na ata Era. Kung noon ay nagbibigay ka lang ng mga pagkain sa mga batang kalye. Ngayon naman nag-uuwi ka na ng mga pulube. Grabe, ideal type of girl ka talaga. Sarkastikong saad ng isang kapitbahay niya na isang tambay lamang. Balak ata ni Era na magpatayo ng home for the aged mga pre. Dagdag pa ng isa at nagtawanan pa.
Binaliwala na lamang ni Era ang mga sinasabi ng mga tambay niyang kapitbahay at agad nang pumasok sa loob at pinaliguan at binihisan ng matanda. Ayan, tapos na po tayong magbuhay, Nay. Matulog na lang po muna tayo dahil malalim na po ang gabi. Suwestyon ni Era sa matanda. Subalit ay nagulat na lamang siya nang tanungin siya ng matanda. Sino ka? At nasan ako? Nagtatakang tanong ito. Di mo po naalala, Nay? Kanina-kanina lamang ay tinatawag niyo akong anak. Tapos ngayon ay di niyo na ako kilala? Huwag kayong mag-alala, mabuti po akong tao. Ganun ba? Asan ba ako ngayon? At naku, nag-aalala na sa akin ng mga anak ko. Nag-aalala ang ani ng matanda. Sino po ba ang mga anak nyo? Para po matawagan ko at makuha kayo dito. Kilala niyo po ba sila? Malumanay na tanong ni Era. Oo Teka lang, iisipin ko muna. Nakalimutan ko kasi. At napahawak ang matanda sa kanyang ulo dahil sumasakit ito sa tuwing may pinipilit siyang alalahanin. Naku, Lola, bukas na lang. Ire-report ko na lang po sa pulis ang nangyari, kaya't magpahinga na lang po kayo at bukas na lang po natin tatawagan sila. Payo ni Era na siya namang tinanguhan ng matanda, habang ang mga anak naman ni Madam Charlie ay patuloy pa rin sa paghahanap sa kanya. Ate, almost 1 week nang wala si Mama. Nag-aalala na talaga ako. Nireport na din naman na natin siya sa mga pulis at may poster na din tayo. Tapos, napost ko na din siya sa Facebook. Pero di pa rin natin nahahanap. Nag-aalalang saad ni Rhea. Huwag tayong mawala ng pag-asa, Rhea. At magdasal na lamang tayo na sana nasa mabuting kalagayan si Mommy. At isa pa, lagi niyong tingnan ang mga message request niyo para ma-check niyo kung may nakakita na ba o wala ha. Lalong-lalo ka na, Lee. Paalala ni Mira sa kanyang mga kapatid. Kinabukasan ay nagising si Era at nagulat na lamang siya nang makita niya ang babaeng matanda ay nakaupo sa upuan na malapit sa kanyang kama. Ano ba yan? Ang aga-aga niyo naman pong manggulat, Lola Mira Tongko, Rhea Tongko, at Lee Tongko. Ani ng matanda. Ha? Nagtatakang tanong ni Era. Mga pangalan ng mga anak ko. Sila yun pero di ko maalala kung saan kami nakatira. Saad ng matanda. Ay, oo nga po pala. Naku Lola, sorry talaga Nakalimutan ko na tinanong ko pala kayo kagabi. Gosh, sige wait lang po Hanap po ako ng paraan para kontakin sila. Wait lang po. Ani ni Era sa matanda. Kung kaya tumingin na lamang ang matanda. Habang si Era naman ay agad namang nag-search nito sa Facebook. At ang una niyang na-search ay si Mira. At agad naman niyang nakita ang post nito. Oh my gosh Lola, hinahanap ka na nga ng mga anak mo. Ani ni Era. At agad naman niyang pinakita sa matanda. Talaga? Mahal na mahal talaga nila ako. Naiiyak na saad ng matanda. Naawa naman si Era kaya agad niyang tinapik ang balikat ng matanda sabay sabing, "Huwag po kayong mag-alala at nag-message na po ako." Ani ni Era. At agad namang tumunog ang kanyang cellphone na siyang dahilan upang maputol ang kanilang moment ng matanda. Hello po? Bati ni Era. Hello din po. Kayo po ba ang nakakita sa mami namin na si Charlie Tongko? Nagagalak na tanong ni Mira sa tawag. Oo, andito po siya Agad namang pinakita ni Era ang matanda. Mommy! Huwag kang aalis dyan pupunta kami dyan. Napaluhang saad ni Mira. Miss, nandito po kami ngayon sa Bulacan, Plaridel Street. Saad ka agad ni Era. Okay miss, papunta na kami dyan. Huwag mo hayaang mawala ang mommy namin Pakiusap dahil gustong-gusto na namin siyang makasama. Pakiusap ni Mira. Opo miss, wag po kayo mag-alala. Sagot na lamang ni Era. Napangiti na lamang siya at agad na nagsalita. Alam niyo po, Nay, ang swerte-swerte niyo po sa mga anak niyo at mahal na mahal kayo. Kasi nang nakaraang araw pa po pala nila kayo hinahanap. Nakaraang araw? Ilang araw na pala akong nawawala. Nagtatakhang tanong ng matanda. Naku Nay, mag-iisang linggo na ho. Ani ni Era at magsasalita pa sana siya nang bigla na lamang may kumatok sa kanyang pinto. Teka lang po Nay Huwag kayong aalis dyan, baka mawala kayo ulit. Ako pa ang malagot dito.
Paalala ni Era sa matanda bago umalis at binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang 3 tao, 2 babae at 1 lalaki. Hello, magandang umaga, miss. Ikaw ba yung tumawag sa amin kanina? Ikaw yun, di ba? Tanong ni Mira. Yes po. Sagot kaagad ni Era dahil bagulat na gulat siya dahil hindi niya akalain na ang yayaman pala ng mga harap niya. Andyan ba si Mommy? Gusto na namin siyang mayakap? Naiiyak na saad ni Rhea. Opo, pasok po kayo. Kaya agad namang pumasok sina Mira, Rhea at Lee. At napatakbo papalapit sa kanilang ina. At nagyakapan pa sila. Mommy, thank God you are safe. Saad ni Lee. At nang matapos na silang magyakapan ay naalala nila ang nakakita sa kanilang ina. Hi, what's your name? Tanong ni Rhea. Ako po pala si Era. Era siya po. Sagot ni Era na nahihiya pa. Maraming salamat po talaga, Miss Era, sa pagpapatuloy mo sa mommy namin. By the way, may ginawa po bang masama dito si mommy? At paano mo nakita si mommy? Tanong ni Mira. Nakita ko lang po siya sa kalye na natutulog. Kaya't ginising ko po siya at tinatawag niya po akong anak niya. Kaya't naawa po ako at sinama ko siya dito. Hanggang sa gulat na gulat po ako dahil pagkatapos ko po siyang paliguan, di niya na ako nakilala. Ano po bang nangyari sa mami niyo? Mabuti na lang po at naalala niya ang pangalan niyo kaninang umaga. Well, pasensya ka na talaga, miss ha? Pasensya na sa mami namin. May sakit kasi siya dahil sa nabagok yung ulo niya. But thank God at ikaw ang nakakita sa kanya. At dahil dyan, may munting gantimpala kami sa'yo. Dahil sa kabutihang ginawa mo sa mami namin. By the way, ako nga pala si Mira. Siya si Rhea at siya naman si Lee. Mga anak kami ni Mami Charlie. Ani ni Mira. At agad na may inilabas na tseke at ibinigay ito kay Era. Nagulat na lamang si Era nang makita niya ang laman ng tseke. Wow! Sigurado po ba kayo na 1 million? Gulat na saad ni Era. Oo, sa'yo na yan, gantimpala namin yan sa'yo. At meron pa kaming alok. Kung pwede ba nasa kampanya ka na lang namin magtrabaho? Dahil kailangan namin ng mga katulad mong mapagkakatiwalaan. At may mabuting puso. Dagdag pa ni Rhea. Kaya tanggapin mo na yan, miss. Dahil sa malaki ang utang na loob namin sa'yo. Dahil kaligtasan ng mami namin ang nakasalalay sa iyong mga kamay. At sa aming wari ay may busila ka namang puso kaya deserve mo ang maganyang kalaking pera. Saad naman ni Lee. Kaya't napaluha na lamang si Era. Maraming salamat po talaga. Hindi ko talaga aasahan na mangyayari sa akin ito. Malaking tulong po to sa akin. At di lang po kayo ang may utang na loob sa akin kundi pati din po ako, ma'am. May utang na loob rin po ako sa inyo. Pasasalamat ni Era sa mga magkakapatid. Okay, miss, at pwede na po ba kaming makaalis? Kasi marami pa kaming gagawin eh. Tawagan mo na lang kami ha kung gusto mo nang magtrabaho sa kumpanya namin. Paalala sa kanya ni Mira. Sige, mag-iingat po kayo, ma'am. Paalam ni Era sa kanila. Kaya't napangiti na lamang si Era. Dahil sa grabe, ito na talaga ang blessing na sinasabi nila. Kaya't kinabukasan, ay nagdesisyon na talaga siyang tawagan si Mira. At doon niya nalaman kung gaano pala kayaman ang pamilya ng matanda na kanyang tinulungan. Ang matanda na nakita lamang niya at hindi niya akalain na siya ang magiging daan upang maginhawa ang kanyang buhay. At dahil na din sa pagkakaroon niya ng busilak na puso, ay nakatanggap siya ng napakalaking gantimpala.